Mayroon tayong tanong, Chef, yung bang paggawa ng food cost kasama na ba yung salary, kasama na ba yung kuryente, kasama na ba yung gas, kasama na ba lahat ng expenses, okay, sa food costing? Okay, sagutin po natin yan. Bumalik na naman po tayo pero sagutin natin yan. Okay. Ganito po yan. Ang food cost po separate. Bisaya man ko. Okay, separate po yan kina-calculate. Okay? For example, ang food cost natin nga, ang food cost target ko, ako kunyari yung owner, bibigyan ko kayo ng example, paliwanag natin ng dahan-dahan para maintindihan ng lahat. For example, ako may-ari. Yung head chef na i-hire ko, bibigyan ko siya ng target na 22%. For example, 22% na yung food cost na na allowed kayo. Okay, ang gagawin niya yon. Gagawa siya ng recipe cost. Recipe lang po yung pagkain ng food cost o ingredients. Ngayon gagawin niya selling price. Magta-target lang siya doon sa 22%. Okay, 22%. Ngayon, bukod po yon, mayroon po tayong ginagawang P&L o profit and loss. Ano po yung profit and loss? Ito po yung ginagawa natin na budget yan. May budget tayo. Mayroon tayong projection profit and loss o projection P&L. Mayroon tinatawag na actual P&L. Yung projection P&L, yun po yung budget. Binabudget na natin yan. For example, okay, ay paliwanag ulit. Ang labor lang natin dapat 20% o 25%. Kasi ang food cost 22%. Ang labor yung salary 20%. For example, ilan na? 42%. Okay, anong ang ating labor cost, rent natin dapat umaabot lang yan ng mga 15%. For example lang po yan, hindi po yung actual. So lahat po yung binabudgetan. Binabudget po yun, hindi po yun isinasama sa costing. Okay, unlike po yan sa mga raw materials na binibenta sa labas. Okay, lang mga table, ilang oras ginagawa yan. So nilalagyan naman nila ng budget. Iba-iba po yan. Sa atin sa restaurant, ganun po P&L. Consumables, sineseparate din po yan. Consumables yung mga binibigay natin sa customer na hindi nila binabayaran. Ano po yon? Tissue, chopstick, yan, hindi nila binabayaran. Pero nilalagyan ng budget yan sa P&L or profit and loss. Okay, doon sa P&L, once sa lahat nilagay na doon yung budget, magkakaroon tayo ng net income o EBITDA, okay? Expenses before tax, etc. Ganon. Okay, ngayon, pag 20%, for example, ang target sales natin 100,000, tapos ang 20% ang after ng calculation natin, nagpo-project tayo, 20%, so may 20,000 pesos tayo kunyari, o kaya $20,000 o dirhams. Ngayon, ako sa may-ari, pag inaprubahan ko yan, ibig sabihin okay na ako doon. Okay? Pag sinabi ng medyo marami pa akong mga plano eh. So ngayon mag-a-adjust naman ngayon si accounting department. Okay? Okay, yung food cost natin gawin natin na pababa pa ng konti para maidagdag doon sa net profit. Okay, yung labor natin magbawas tayo kasi kaya po yan binabudgetan. Hindi po lahat yun sa pagkain ilalagay. Okay? Okay, pag sinabi food cost, food, ibig sabihin pagkain. Cost, okay? Cost ng pagkain. Hindi po overall cost. Okay? So I hope na answer po natin yung tanong natin. Yung po yung dapat na ginagawa ng bawat restaurant. Nagbabudget po tayo. Okay? Budget sa food cost, budget sa labor, budget sa rent, budget, lahat po yan may budget. And then doon po tayo magbe-base nai-hit ba yung target natin. Yung labor natin dapat ganito lang. Kaya minsan pag nag-aas tayo ng mga additional na tao, hindi basta-basta yung binibigay kasi sine-check yung budget. Okay? I hope may na-share na naman ako sa inyo kahit papaano. Muli po, Chef Francis.